Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaibigan, mga kagapay. Welcome dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo dito sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At syempre, tayo po ay napapakinggan sa radyo sa Talapihitang 702 DZAS AM Radio at nakikita rin sa Facebook Live, Facebook sa Heartline Friday. Ayan, makikita nyo kami dito sa teleradio. Kaya mga kaagapay, kamusta, kaway-kaway dyan. Ito'y dulot pa rin ng Far East Broadcasting Company and we are very glad that you are here with us. Kamusta mga kaagapay? April na! At in a couple of weeks ay Holy Week na kaagad, ating aalalahanin ang passion ng Panginoon, ang mga bagay patungkol sa pagkilala sa Kanya. Nako, napakaganda ng buwan na to. Pero, kamusta kayo? At mukhang kailangan magpalamig dahil mainit ang panahon. Kaya bantay-bantay sa heat stroke, bantay-bantay din sa mga palamig. Kaya kailangan natin ng masiglang inumin dyan. Kaya hilahin na upuan, ilabas na ang malamig na halo-halo. Kahit ngayong gabi may halo-halo. Dahil halo-halo din ang ating mga tatalakaying mga problema. Pero syempre, ang special na guest natin ay walang iba, kundi kilala nyo na siya at madalas na natin nakakasama dito sa Heartline. Si Pastor Tito Almadin. Hello, Pastor Tito. Hi. Good evening sa ating mga listeners yan sa Manila at sa lahat ng nakikinig sa buong mundo. Coach Pilo, maraming salamat ulit sa pagkakataong makatulong at makapag-advise sa mga kababayan at mga kaibigan natin, mga kapananampalataya. Yes. Na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Heartline. Yes, nako, nakakatuwa ang ating guest dahil kasi alam nyo, author ito, si Pastor Tito Almadin, author ng Beyond Silent. Good Advice. Beyond Good Advice. Saka yung ikalawang libro nyo is Beyond the Silence. Beyond the Silence. Ayun. Ayun pala yung bago niya. Nakakatuwa. At bukod sa pagiging author, napakadaming credentials din ng ating guest. At alam niyo na to, siya ay volunteer pastor ng Victory Mandaluyong. Nasa Ministers Wellbeing Pastor din ng Victory Ministers Association. Sa Victory Metro Manila and Pastoral Services sa Victory prior nung bago pa siya nag-retire noong 2020. At kasama siyang guidance counselor noon sa San Beda at kasama din sa mga counselors ng Every Nation Leadership for 5 years before. At continually ang kanyang training. At ang latest yung training, nakakatuwa, Brain Health Coach Training under Amen University and Interpersonal Psychotherapy. Ayan, pero meron din siyang background sa theology, urban missions, education, Christian training, and Christian counseling, and emotional intelligence. Doon sa abroad pa niya ito tinake up sa Amen University. And nako, grabe, Pastor Tito, ang dami niyo talaga. Christian Counselor Association, clinical pastor sa National Christian Counselors Association ng Florida, USA. At ngayon ay full-time sa mental health counseling and resources speaker sa iba't ibang eskwelahan, kumpanya, churches, and mental health educational programs. Nako, Pastor, kamusta ho kayo? Okay naman. Doing good by the grace of God. Yes. At then kasama din pala kayo sa FPCAP, sa Family and Pastoral Counselors Association ng Philippines. Tsaka PMHA, Philippine Mental Health Association. Ayan. Grabe. Well,
ang dami-dami po natin mga katanungan ngayon and I'm sure na matutulungan niyo po sila ngayon. Well, are you ready, Pastor? Yes. By the grace of God, by the wisdom of the Lord. By the wisdom of the Lord, at yan tayo po talaga umaasa ang Panginoon na siya ang magagabay sa atin. Kaya heto na mga kapatid, mga kaagapay. Here is our first question galing sa ating listener. Sabi niya, kami pong mag-asawa ay parehas na leaders and active sa ministry sa church. Mga 2 years ago. Tinanggal sa work si Mister dahil nadamay siya sa maling ginagawa ng mga subordinate niya. Oh, so worker siya sa church, tapos tinanggal siya sa mga workers ng church. Sa ngayon po ay ako lang ang may work at talagang gipit na gipit kami. Sabay-sabay po ang iniisip ko. Finances, and yung kalooban ni Mister na nasa ministry siya pero ganito ang nangyari sa karir niya. Lugmok na lugmok siya hanggang ngayon. Paano ko po ito i-handle? So I think ito yung wife ang nagbibigay ng question, ano? Yung wife. And naku, nakakalungkot nga. Yung asawa na lalaki na nasa ministry natanggal sa kanyang posisyon. Wow, this is difficult. Ano kaya ang ating pwedeng ma-advise kay Mrs. Being a pastor for the last 40 years, no? Coach Mhm. Pilo. Yeah. Nangyayari talaga 'yan. Mm. Maaring sa ibang simbahan o sa ibang mga denominasyon Mm-mm. ay may mga pagkakataon na nangyayari yung mga ganyang sitwasyon o kondisyon ng mga buhay ng mga manggagawa ng Panginoon, no? Pero Opo. kasi isang sulat yan, isang tanong na hindi naman natin alam yung buong punot dulo Opo. ng kwento o konteksto, di ba? Kaya nga Oo. meron tayong counseling session para maliwanagan, Yes. magkaroon ng clarity. Pero dahil sa tanong na yan, pwede tayo magbigay ng parang General, yes. general counsel on this matter, no? Ang Opo. nagtanong naman ay yung asawang babae na naaapektuhan ng mga bagay-bagay, no, sa pangyayari. Maaring ano, ang tawag natin diyan emotional stress. Ay, opo, totoo. May bigat dahil malaman mong ikaw na ang hawak ng karamihan sa mga responsibilidad at yung asawa mo ay siguro nalulungkot. Mahirap talaga. Ano? Oo. Pero ano kaya ang magandang gawin bilang... More than the financial burden, Yes. kaya kung mayroong ano, sabihin na natin ang sweldo 5 to Yeah. 10,000 pesos, pang-upa mo na ng bahay 'yun, di ba? Oo nga, oo. Ang Sa hirap mo naman. kukunin, hindi naman napupulot ang pera sa kalye. Kailangan magsikap ka, no? Yes. Ah, ako, yung yung asawang babae, yung spouse, ay para lang maibsan yung kanyang nararamdaman. Oo. Maaari siyang kumuha o humingi ng tulong sa kababaihan din na Kristiyano para mapakinggan lang yung kanyang mga hinaing. Yung kanyang ano, kasi mahirap mong suluhin yan eh. Mabigat yan. Mm. O siyempre, no, after na maibulalas mo, kung wala kang pansaing ng bigas, mahirap pa rin yun. Hirap po talaga. Nahabol ka ng, ng owner ng bahay nyo for Mm. rental, etc. Although minsan kapag yung kita ng tao ay sobra at pwede namang sumapat sa pareho nilang gastos, kaya. Pero mas karamihan sa ating mga kasama sa Pilipinas ay hindi ganun kalaki ang kita. Yeah, totoo yan. Oo. Oo. So, yun ang unang step. Humanap ka ng kaibigan o trusted friend, sabi Mm-mm. nga natin, in a very safe environment, para Yeah. mabulalas mo yung emosyon mo. Yan, ayan. Totoo Bulalas ito. mo na, okay, emotionally, yung emotional burden mo, so magkakaroon ng clarity yung isip mo. Yes. You need to accept the reality. Kasi kung uubusin mo yung energy mo para magkaroon ng justice yung asawa mo dahil natanggal, baka wala kayong pagkain sa pagkainan, pati mga bata, di ba? Mm-mm. So, pagkatapos mo na bulalas, maging objective ka. Tsaka na natin solvein kung meron mang injustice na nangyari sa asawa mo. Pero may kasabihan tayo sa ano sa Pilipino, kapag Ah, maikli ang kumot,
matutong mamuluktot, di ba? Malungkot. Yun. Oo. Ibig sabihin, mag-adjust tayo. Kung tingin mo, Oo. nawalan ka ng 5 to 10,000 pesos dahil sa sweldo ng asawa mo, mag-isip ka, baka kailangan mo lumipat ng bahay muna o humanap ka ng kaibigan, kamag-anak o na temporarily muna na magkukupkup sa inyo o kung mag-upa Mm. man, maliit lang muna, siksikan lang muna hanggang makahanap yung asawa mo ng panibagong trabaho na makakapagtustos ulit. Mm. Pero kung kaya namang gawa ng paraan kagad, kung yung asawa mo may May kakayahan. kamag-anak, bigan na Oo. matitirahan kagad o kaya may magpapaluwal o magpapaano Oo. muna hanggang makahanap ng trabaho, better Mm. yun. Or, Kasi sabi nga, why cry oo. over spilled milk, di ba? Yes, yes, tama. Napakahirap na we are somehow, some way, we just sulking and mag-ano tayo, tampo tayo, etc. Walang mararating yung tampo at saka Oo, totoo. pagkatapos mong magbulalas, manalangin, Mm. ng palataya, pero kailangan may practical ka rin gawin Totoo po. upang maibsan yung mga bagay. And then, I believe, God is a God of justice naman eh. Yeah. God is a God Oo. of grace. And God loves you just the same. He will Yeah. never leave us nor Oo. forsake us. Yeah. Naku. Tsaka minsan naisip ko rin, baka naman may ibang skills si husband bukod sa ministry. Kasi talagang pinagkalooban tayo ng Diyos ng marami pang ibang kakayahan. Malay mo, kaya niya magluto o kaya magbenta o kaya kaya niya magtrabaho, kaya niya. May iba pang kakayahan na talagang ipinagkaloob ng Diyos sa atin para hindi tayo matenga o maging helpless sa ating kalagayan. Ang ganda nun, Pastor Tito. Ano? Ayun. Kayo, Pastor Tito, ay nag-retire na rin, di po ba? Yes. Yeah. How did As it feel full-time like? pastor. Pero volunteer pastor pa rin ako ngayon. Pero Opo. hindi na ako parang empleyado ng simbahan. Ayun. How did it feel like na naisip niyo, ay, hindi na ako empleyado. Ano kayang, ano yung naramdaman niyo? Hindi naman ang nag-hire sa iyo ang simbahan, organisasyon, si Lord ang may calling sa iyo, di ba? Yan, si Lord. Ayan, ay, ang sarap nun. Employer natin number one si Lord. Si Lord talaga ang nag-employer niyo. Ginagamit lang yung human organization. Ayan, ay, The that's, Lord will provide. God yes. is the owner. Sabi nga, if it's God's will, it's God's bill. Oh, God's will, God's bill. I love that. Kung ang ito ay nais ng Panginoon, may ipambabayad diyan, yung paraan Yeah. niya. Ay, totoo ito. We will experience a lot more about this, ano? At lalo-lalo na pag nasagot din natin yung iba pang mga tanong tulad nito. Sa buhay kasi natin, maraming katanungan, pero nasasagot din naman, ano? Ito, ang ating second listener, ang sabi po, I am an OFW for 10 years now. 2 years ago, namatay ang papa ko. Habang siya ay may sakit at bago siya mamatay, pilit niya akong pinapauwi. Pero hindi pa tapos ang kontrata ko at ako na lang ang inaasahan para sa expenses niya at sa bahay. Hindi ako nakauwi even nung namatay siya. Down na down po ako hanggang ngayon dahil hindi ko man lang nakita si Papa. Hirap na hirap po akong bumangon. Please help me. Ay, siguro nasa abroad siya, no? Mabigat to at totoo, meron tayong mga kaibigan na ganitong karanasan. Hindi nakita yung kanilang mga mahal sa buhay sa huling sandali. And this is very painful. Wow. How do we deal with this? Yes, bigyan ko lang ng premise, Sige Coach po. Pio. Mm-mm. Grieving is not a sign of weakness. Okay. Grieving is a sign that we are truly human beings. So, grieving ay talagang pagiging hindi weakness. Ang magluksa, magdalamhati. Bakit? Meron tayong example, ang Panginoong Jesus, di ba? Nung namatay si Lazarus, nag-grieve din siya, di ba? Jesus Oh, wept. yes. Yes, Jesus wept. Nasa agony in the garden siya, di ba? Alam na kakapture siya ng mga Roman soldier. Jesus cried. Mm-mm. Agony in the garden. And for as Pinagpawisan long pa siya as we dugo. are in the flesh, we will be grieving. We're living in a broken world with broken people around. Yes. Sooner or later, we will not live here on earth forever. We'll pass away. Mm. And death in the family and death in the loved ones are natural. Grieving is also natural and
normal. The question is, can we get rid of grief? I will answer that is a big no. Oh, hindi pwedeng We can only manage grief. sa mga katuwid kung tayo nagdadalamhati, hindi natin Normal yun. pwedeng itchapera o parang Mas detrimental nga pag masyado mong sinoppress. Kasi sa dulo, sasabog ka. totoo po. Yes. Oo. Maaaring iba yung manifestation ng sabog. Minsan hindi galit. Minsan bisyo. Minsan wala nang ganang mabuhay. Iba, Mm, hindi nga umiiyak. Meron nga akong isang mga client na hindi siya umiyak. Di na namatay asawa niya. mm, Namatay yung tatay niya. Pero nag-iba yung lifestyle niya. Parang nag-iba siya. Nagrebelde siya. oo. Itong kagaya ng ating listener, palagay ko nasa abroad siya. Hindi naman siya pwedeng tumigil sa kanyang trabaho at Oo. magmumukmok. Mukhang, yun yung disadvantage kapag nasa abroad ka eh. Hindi ka Mas natin, mahirap. mas mahirap. Wala yung ganong konsiderasyon. Kasi Dito, lahat na nasa imahinasyon lang ng tao. oo. So, Yeah. katulad ng sinabi ko kanina sa tanong nung unang ano natin, Mm. kaibigan, humanap ka ng kaibigan na maibubulalas mo yung emosyon mo. Kahit umiyak ka, Oo. okay lang yan. Mas maganda nga yung iniiyak nilalabas eh. Mm, mm, mm. So pagkatapos nun, pag may nilabas ka, handa ka ring merong i-receive. Prayer, Mm. support, tsaka peace, tsaka joy ni Yes. Lord sa buhay mo. Oo. Kasi yung grief na yon, maghihilom din yun eh. Mm, Pero makikita mo yung peklat, mm. scar. Scar is a reminder that God heal us. Healed us, yes. Scars are also a reminder that we are human beings. Yes, Battle we are. scars yan. Tsaka ako, Coach Pilo, naniniwala ako na ang grief hindi nasisiro. Kasi ang grief meron siyang level eh. Opo. Severe, major, moderate, Oo. Mild. never zero. Never zero. Ako, nanay at tatay ko namatay 20 more years ago. Pero pag naalala ko, minsan may mga napapanood akong video na na-meet niya yung nanay niya. Oo. Gano'n lang ako hahagulgol. Naalala ko yung Oo. nanay ko. Kasi kabunsuan ako eh. Oo. Amas boy ako eh. Ako yung nanay ko, grabe, iyak na lang para akong bata, umiiyak. Sabi ko, it's good because I still have an inner child. Yun yung connection mo. Kaya okay lang po kapatid. Kung minsan naalala mo na umiyak ka, okay lang yan. Mm. Pero magtrabaho ka pa rin. Mm. Ang maganda doon sa kapag umiiyak ka, kasi ako rin, nung naalala ko yung tatay ko namatay, kapag umiyak ka, nabibigyan mo ng patunay, nabibigyan mo ng halaga, yung sukat, nasusukat mo yung halaga ng taong iyong mahal sa Yan. buhay. Yung value, tsaka yung Oo. meaning niya sa buhay mo. Kumpara doon, kung nasa isip mo lang, hindi mo nilalabas. Kung nasa isip mo lang, habang buhay, para siyang usok. Para siyang usok na nandun, hindi mo masukat, hindi mo matantya, hindi mo mahawakan. Pero kapag sinabi mo na at na may nakinig sa'yo, naramdaman mong yun yung totoo at mas madaling tanggapin ang katotohanan kaysa dun sa imahinasyon lang na nasa usok lang ng ating utak. Ano? Kaya nga, ang sarap ng pagka nakipag-usap ka sa isang tao na nakinig sa'yo, alam mong lumilitaw yung totoo sa'yo. Hindi mo pagka totoo, hindi na nababago yon. At kapag hindi na bago, ibig sabihin, pwede mo nang i-manage, pwede mo nang ilagay sa garapon, pwede mo nang lagyan ng kahulugan, pwede mo nang ilagay sa simbolo ng parang hanggat hindi natin nalalagyan ng puntod ang isang taong namatay, hindi natin maisip yung kanilang pagkamatay. Yes. Oo. Ayun. Kasi tama ka, Coach Pilo Mm. eh. Dapat bigyan ng closure. Yun. Mm-mm. Ah. Pag sinabi mo naman closure, hindi ibig sabihin nun, nalimutan mo na. Kasi we will never forget. Mm-mm. Sabi mo na closure, ibig sabihin, Mm. ah, naintindihan mo na kung ano yung purpose ng buhay ng tao sa mundo. Hanggang doon lang talaga. Mm. Oo, yeah. So, of course, iiyak tayo, mamimiss natin, we remember the values, etc. Ganun naman eh. Kaya nga tayo nabubuhay bilang Kristiyano, we're not just here to live our purpose,
but also leave a legacy. Opo, yeah. Ang tatanungin mo, nanay mo namatay, ano ba yung purpose niya sa buhay? Ano ba yung legacy iniwan niya? Yun yung malaking mana Mm-mm. na makukuha. Ako, kunwari ako, yung nanay tatay ko, ano yung namana ko sa nanay ko? Maaring hindi material, pero Oho. yung namana ko sa nanay ko, yung grabe yung pagtitipid, Opo. grabe yung hard work. Yun ang nagiging value ko sa buhay. Hardworking ako, matipid ako. Mm-mm. Tatay ko, ganun, mabait naman ang tatay ko. Very kind, very Yes. spoken. Nakuha ko rin yun. Yun yung mga legacy na pwede mong isama sa katauhan mo habang nabubuhay ka. Kasi yung, di ba, Mm-mm. Mm-mm. ang gap ng birthday mo tsaka gap ng kamatayan mo, das lang, di ba? Ano yung das na Mm-mm. yun? Tanong ko lang po, Pastor Tito. In a practical sense, okay lang ba since itong ating listener ay mukhang nasa abroad? Okay lang po ba kung kunwari isang araw nagsindi siyang kandila, inalala niya lang yung kanyang tatay, yung pagkamatay. Wala siya sa Pilipinas pero alam niyang namatay na yung tatay niya. Tapos sindihan niya lang para maalala, gunitain yung mga pangyayari. Okay lang ba yon? Oh, okay lang yun. Kasi symbolical lang naman yun eh. Hindi mo naman Yon. sinasamba yung tatay mo. At Opo, saka, oo. kapag merong light, parang sinasabi mo, Lord, paliwanagin mo rin yung kaisipan ko. Enlightenment. Oh, okay. Kasi mas maganda kasi na yung iyong dinaramdam lumitaw sa katotohanang nakikita mo at nagagawa mo. Kasi yun nga, napapatunayan mo yung halaga. Hindi yung ramdam mo lang, niisip mo lang, walang patunay. Merong proof na ikaw ay mismo kumilos para pahalagahan yun. Siguro, isa sa mga bagay na nais nating gawin sa mga mahal natin sa buhay. Ayun. Wow. This is wonderful. Pwede rin siyang humanap ng taong counselor talaga, professional. Kasi meron Ayan. tayong tawag na grief counseling. Ayan. Pang-professional yung kunwari, Mm-mm. medyo tumagal na isang taon, ganun ka pa rin, di ka makapag-move forward, di ka Mm-mm. makapag-move on sa emotion mo. Affected ka pa rin at hindi ka nagiging functional. So, Mm-mm. ibig sabihin, kailangan na psychological intervention. Amen. Yeah. So, paano niya malalaman na mukhang meron ng psychological problem ang dulot nito sa kanya? Kapag naapekto na yung health mo, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, nagso-social isolation ka, feeling Ayan. gusto mo, sumunod na sa nanay mo, sa tatay mo na namatay, parang wala nang meaning ang buhay sa lahat sa'yo. Pero ibig sabihin, naapektuhan ka na Mm-mm. psychologically. So you need Yeah. someone to help you out. So hindi dapat gano'n, ano? Hindi dapat na apektado ka na parang nawalan ng halaga ang iyong buhay. Merong halaga ang buhay po. Mga kaagapay, may halaga po ang buhay natin lahat. Kaya kung ano man yung ating naiengkwentro sa buhay o anumang karanasan, tandaan niyo po ay pinahahalagahan ng Diyos ang inyong buhay. Hindi pa siya tapos sa inyong ginagawa sa kanyang pagkilos sa inyo. Ayan, nako, napaka meaningful. Ito naman po yung tanong ng ating isang listener. Ito tungkol sa kanyang parents naman din. Sabi niya, paano ko po kaya i-deal ang parents ko na ungrateful? Uy, mo, ungrateful, parang ang sakit naman. Halimbawa, kapag niregaluhan ko sila ng material things, ang isasagot sa akin, sana raw pinera ko na lang. Kapag naman pera binigay ko, di man lang daw ako nag-effort na bilhan sila ng material na bagay. Never ko rin na-feel na proud sila sa achievement ko or pinagmamalaki ako sa iba. Uy, meron siyang tampo. Oh, siguro yung ungrateful feeling na yun, baka meron talaga siyang tampo doon. Pero minsan di mo rin matansya, no? Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto nila? Parang ano yan eh, Coach Pino, dumb if you do, dumb if you don't, di ba? Hindi mo alam kung ano, sala sa init, sala sa Sa init, lamig. sa may, ayan, totoo po. Ano bang gagawin sa mga ganong kondisyon? Lalo't mahal naman natin sila. Totoo Ayun. yun. Remember, we are generation apart sa mga Mm. magulang. Iba yung mundo nila kinagalawan before sa mundo mo kinagalaw ngayon. Aha. Yung mundo nila ay base doon kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila. Oo.
At yung mundo mo, siyempre, iba kung bago ka lang o bata ka pa, iba rin yun sa'yo. Yes. Ako kasi, ang Ten Commandments na honor your father and your mother is a sign of respect. Yes. Pero hindi siya sign ng obligation. Respect. Respeto, honor, and love. Mm-mm. Hindi siya obligation. Ako naniniwala ko, ang prinsipyo ko, ang anak ko walang utang na loob sa akin. Kasi Mm-mm. obligasyon kong palakihin siya as a man. Yeah. Ang obligasyon na naman, pag nag-asawa siya, nagkaanak siya, yun ang gagawin niya sa anak. Ipapasa niya doon sa anak niya. Pasa niya sa anak niya. Mm. So, kasi tayo sa Pilipino, may cultural values tayo na utang na loob eh. Mm-mm. Kaya hindi natatapos cycle eh. Kaya hindi natatapos yung sumbatan, sama ng loob, ganyan-ganyan. Okay? So, wala eh. Pero pag malaki na tayo, sometimes, we need to let go of those things. Mm-mm. Ibig sabihin, independent ka na. Whether bigyan ka ng nanay, tatay mo ng pabuya, Mm. etc. Okay lang. Sabi nga ng ibang mga magulang, wala akong ipamamana sa iyo, anak, kundi pag-aaral at edukasyon. Opo. Meron ka nun, grateful ka na. Yung iba nga, kahit yun, wala. Uh-huh. Pero Eh, hindi nangangahulugan, titigil na ang buhay mo. mm-mm. Kailangan ayusin mo yung buhay mo na matuwid, tama. Kasi at the end of the day, buhay mo yan eh. Mm-mm. Niluwal ka ng mga magulang mo dito magkaroon ng buhay, Mm-mm. nalaki ka, ano mo yun. Mm-mm. Pero Kaya ang sagot doon mm, sa tanong ng ating kaibigan ay, ano bang gagawin ko? Ako simple lang. Kung gusto niya pera at regalo, pareho mong ibigay sa kanya. pareho, ayan, maganda. Di Jadi, ba? pwede O, naman pareho pala. mami, binili ka tayo ng magandang wallet. Yung wallet may laman na Lamang pera. 1,000. O, dito wa siya, di ba? Oo, ayan. O, Mm-mm. Daddy, binili kita ng magandang t-shirt. O, doon Mm-mm. meron itong 1,500. Doon sa bulsa, ayun. Minsan, Ganda. kailangan laruin mo eh. Kasi pag Mm-mm. hindi mo nilaro at puro blaming, tampo, complaining attitude, Mm-mm. tingin mo ba pag ginawa mo yan, magbabago magulang mo? Hindi. Mm. Baka, Ikaw, kailangan mo baguhin yung mm, attitude mo tsaka yung mindset mo. mm. Pero baka naman kasi, baka naman meron din silang away. May, may hugot. Opo, baka may hugot yung nanay. Ano ba? Ano ba? Kaya maraming reklamo. Kaya ano gawin mo? May reklamo. Baka merong bagay na hinahanap talaga. Pero hindi naman talaga nasasapat ng pera o ng material lang. Well, alam ko na merong mga pagkakataon na yung magulang hinahanap time. Time na i-spend. Kaya hindi masatisfy ng pera, hindi masatisfy ng material. Dapat may time na may spend. Ayun. And May tawag dyan eh, love language. yan, love language. Yan, yung 5 love language. Yan. Love languages. Oo. Time, quality Ah, time, quality gifts, time. love, word of Touch. affirmation, Affirmation, act touch, of service. and service. Yan, oo, ayan. Ako, malaking bagay yan. Makakatulong sa atin sa pag-iba-ibang mga sitwasyon na ating mga mahal sa buhay. Well, gusto ko lang batiin muna ang ilan sa ating mga kaagapay na naririto ngayon na nakikinig sa atin. So, hello, hello. Greetings sa inyo sa ating mga kaagapay. Sila Mila Pascua, Mary Ann, Evelyn Ricafrente, Isabel Oba, Diana Asturias, Andres Mendoza, Celi Anuran, Lourdes Lorea, Lordan Maulion, Makalinaw Sophie, Reynaldo Caimol, Daniel SD, Linda Celestino, Cecil Abustan, Cherry Cadelina, Nelly Manansala, Beck Peña, Lawrence Lade, Amy Delarmente, Teresa Alan, Michael Santos, Aaron Gray Gacho, Imbet Giang, Annalisa Lee, Belsi Sureta, and De La Cruz Timothy John. At gusto ko rin batiin yung mga kasama natin nakikinig sa iba't ibang parte ng bansa, ay ng mundo. Sa Guam, si Vicky Dulcero Galino, sa US, si Ate Claire Cartel, si Pastor Tito Falgueras, si Chi Bumanlag Santos, si Doc Arnie Bersenio, ang kanyang asawa si Sarah Bersenio. Sa New York, si Mondi Bernal, si Shanine, tsaka si Isabel, ang kanilang bumag-anak.
Sa Hong Kong, si Cecilia Beron. Sa Canada, Kuya Reynald Kempi, saka Tina, hi. Sa Japan, ang ating suki, si Ging and Freddy Katabay, si Karen Damian, at si Malen Damian sa Tokyo Baptist Church. Ayan, at marami pa tayong mga kasama na naririto din sa bansa. Nanay Rosa Balinas ng Malabon, si Ate Dolly Jacob, Doris Caparos, Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, Gina Go, Wilma Makalalang, Direct Lilian Saronga, and Director Malu Mediran ng Department of Trade and Industry. Hello po, magandang gabi and happy listening sa inyo. Ako, Pastor Tito, sa inyo po pala, baka may gusto kayong pahabol na bate to anyone. Nabati ko lang yung aking wifey, si Carol, si Ansel, yung mga biyanan ko sa Karuhatan, sa Yan. Valenzuela. Ayan, hello po. Si Daddy Rudy. Ate Carol, hello po. At ang ating counselor din na nasa Canada, si Ate Caroline Ruar. Sige, yan. Siya ay dating Lamoste, ngayon ay Ruar na. Kinasal siya kay Scott. So Caroline and Scott, how are you doing there in Canada? Ang dami-daming mga bagay na nangyayari sa ating mundo ngayon. At isa sa mga bagay na nakikita ko, kailangan natin ng tibay ng loob sa pananampalataya na kahit sa ating sariling buhay, kikilos ang Diyos at hindi tayo papabayaan. Ano yung, Pastor Tito, kayo po, question lang, ano yung pinakamagandang assurance nyo na ang Diyos ay talagang kumikilos at hindi tayo papabayaan? Ako nag-umpisa yon sa identity mo. Identity? Na alam mo na anak ka ng Diyos. Anak ka ng, Secure anak ka ka ng Diyos. Kasi alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya lang, at saka kasi yan sa pananampalataya, pagtitiwala mo sa Diyos sa araw-araw na buhay. Everyday may spiritual grind tayo. Opo. Parang may assurance. Kasi kung mababa ang self-esteem mo, kailangan mo assure yung sarili mo, ay, anak ko ng Diyos. Hindi ko kailangan mag-perform, ma-please to perform in order for me to say that I'm a child of God. Yeah, dahil ganun siya kung magmahal, ganun din siya tumanggap. Kaya lang, may mga pagkakataon na tayo nadi-discourage, gaya niyan. May mga problema tayong sinasagupa. At minsan, parang kulang tayo para sagupain yung mga ganong kalaking problema. Paano niyo po na a-assure na talagang hindi ka papabayaan ng Lord sa gitna ng yun? Totoo naman yun na Coach Pilo. Dumarating tayo sa mga gano'n. Ako minsan gano'n eh. Minsan nga nagko-complain rin ako kay God eh. Pero at the end of the day, may masmasan ka. You come to your senses. And that's part of my humanity. It's a book of Psalms. Kaya nga book of Lamentation, ang haba ng mga complaint. Si Job din, haba. Si David, si Solomon, di ba? Pero at the end of the day, bumabalik sila sa vision nila. Bumabalik sila sa senses nila. Why are you downcast, oh my soul? Sabi ni David, di ba? Nung naimasman siya, I need to put my trust in God. Though he slay me, sabi ni Job. But still, I will put my trust in him. Amen. Amen. There's a human side, there is a spiritual side. Body, soul, and spirit tayo. Human beings are always imperfect people. Embrace your imperfection and release it to the Lord so that God will bestow upon you wisdom, grace, and everything. So sa gitna, kahit na tayo may pagkukulang, meron tayong mga bagay na atraso sa Panginoon na ating inihinginan ng tawad. Alam natin na may mga bagay tayong dapat na pagbago, pero hindi pa lubos. Naka-transition pa lang. Sa makatuwid ay ibig sabihin nun tuloy pa rin. Maniwala na mararating ang pagbabago. Basta never give up, never surrender. Ayan. No retreat, no surrender. No ID, no entry.
Ayun, no ID, no entry. Nako, mga kaagapay. Alam niyo, importante to sa ating pang-araw-araw na sinasagupang mga problema. Kalmahin natin ang ating puso sapagkat sa kalagitnaan ng ating pagkukulang, sinasalo din tayo ng Panginoon. Sa kalagitnaan ng mga hindi natin nakakamit, kahit na may mga pagkukulang ang ibang tao sa atin, o kaya hindi natin makuha yung kailangan natin, yung promotion na inaantay mo, hindi nakuha, yung schedule na gusto mo, hindi mo nakuha, yung gusto mong umuwi, hindi ka makauwi, mga ganun. Pero kumikilos ang Diyos doon. Panigurado may ginagawa ang Diyos. Ang dami ano? Naalala ko lang na marami pala talagang Bible examples na ginawa ang Diyos na naipakita sa atin na kumikilos ang Diyos kahit sa kalagitnaan ng hindi magandang sitwasyon. Si Job na hindi maganda yung kanyang sinagupa pero binalik at nakabawi na sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon nakilala niya na lalo ang Diyos. Dahil sabi niya, nung una narinig ko lang kayo pero ngayon nakita ko kayo. Kayo ang Panginoon and mas lalo pa niyang minahal. God is a God of surprises. Yes. Surprises. Yes. I love that. God is a God of surprises. God will never leave us. His promises will always be faithful. Yes. Sometimes, if we are faithful, sabi ng Bible, if we are faithless, He is always faithful. Kahit kulang tayo sa nakakahiya sa Panginoon, di ba? Opo. Lord, I don't deserve it. Sabi ng Lord, talagang hindi mo deserve yan. Kaya nga, grace Grace is something that is not deserved. Don't work for it. Ayan, may mga araw-araw na biyaya tayong natatanggap. Mga kaagapay. Ako, praise God. At marami pang masishare sa atin. I like that word. God is a God of surprises. Talagang maraming kagilalas ang Panginoon. Magugulat ka na lang. Ay, nako mga kaagapay, magugulat na lang kayo. Dahil maraming mga gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Pero, huwag tayong magulat dahil meron tayong break. Tayo magpo-post muna at marami pang kagulat-gulat sa next natin pagbalik dito sa Heartline Friday Night Edition. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned dito sa 702 DZAS. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Alam mo ba kung ano ang trabaho ng isang mayor? Parang sa mga pelikula, may action at drama. Pero sa totoo lang, malaki ang responsibilidad ng isang mayor. Teka, ano nga ba ang job description nila? Ang mayor ay tinatawag ring Little President. Siya yung leader ng buong lungsod. Siya ang nag-aalaga sa mga basic services tulad ng kalusugan, edukasyon at kalinisan sa buong bayan. Siya rin ang namamahala ng mga proyekto para sa kalsada, infrastructure, at iba pang proyektong magpapabuti sa buhay ng kanyang constituents. Nasa kanyang jurisdiction ang tinatawag na Special Purpose Fund o Local Development Fund. Ginagamit ito para sa mga proyektong tulad ng infrastructure, health programs, at iba pang proyekto na makikinabang ang buong komunidad. Tungkulin nilang mag-isip ng mga income-generating projects para sa ikalalago ng kanilang lugar at ang pondo nito ay pakikinabangan ng taong bayan sa pamamagitan ng serbisyo, proyekto at tulong sa kinasasakupan. Pero hindi lang basta trabaho, may sweldo rin ang mga mayor. Sa Pilipinas, ang average na sweldo ng isang mayor ay naglalaro sa 70,000 hanggang 120,000 pesos kada buwan, depende sa laki ng lungsod. Ang pagpili ng tama ay may hatid na pagpapala. Ito ang tawag ng karunungan. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao,
1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kagapay, at kung kayo'y kachitune inyo lang dito sa 702 DZAS, andito tayo sa Heartline Friday Night, at ito ay magko-continue mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 mamayang gabi. At tuloy-tuloy tayo ngayong buwan ng Abril, unang linggo, kaya tayo ay nagpapasalamat sa kasama nating counselor, si Pastor Tito Almadin. Magandang gabi sa inyo lahat. Pastor Tito, baka may pahabol tayong mga babatiin, kahit yung mga aso ninyo dyan. Ganun eh, no? And Pastor Tito, ang gaganda ng mga advice nyo, ha? Salamat po. Salamat din. Wisdom from the Lord. The Lord is good indeed. So, meron pa ho tayong mga katanungan dito na dapat masagot, ano? Sabi niya po, ito naman ang ating next listener. Paano po makaka-move forward when you're a victim of gaslighting? Ang gaslighting is yung parang pinapamukha kang merong mental problem o kaya merong toxic personality. Feeling ko po ay mali na ngayon ang nararamdaman ko dahil sa gaslighting. Kaya minsan, na-invalidate ko na din ang sarili ko. Please help. Siguro, nararamdaman niya, maraming nagbubuli sa kanya. Ano kaya? Alam mo, yung mga bagay na gano'n, hindi mo may iwasan yun. May likas na mga taong gano'n ang naturalesa nila, di ba? Kanilang yung behavioral pattern nila. Parang binababa ka. Oh, binababa. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sa Romans 12, and do not be conformed by the patterns of this world. Yes. But be transformed by the renewing of your mind. Romans 12, 1-2 yun. Yeah. So, having said that, and quoting that word of God, ang tanong lang parati natin sa sarili natin, sino bang gusto mo nagko-control sa buhay mo? Ikaw ba? Ibang tao? O ang Panginoon? Ayun. Magandang tanong yun. Di ba? Ang Panginoon naman, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ka naman kukontrolin ng Diyos. Kasi binigyan niya nga tayo ng free will eh. That's the best gift that God has given in man is to have a free choice na free will. Pero ang tanong doon, hanggang kailan mo hahayaan na yung ibang mga tao ang pumasok sa buhay mo at tusukin yung mga emosyon mo na hindi nakakatulong, una, sa sanity mo, pangalawa, sa functionality mo, pangatlo, sa productivity mo, sa growth mo, di ba? Yeah. Sa work pattern mo, work function pattern mo, at syempre yung growth mo as a person. So, kaya nga sinasabi ko parati sa counseling ko, Coach Pilo, na kinakailangan magdesisyon ka to put boundaries
kung kailangan strong boundaries Mm-mm. to avoid toxic people. Kasi toxic people will continue to be a toxic people. Kung Oh, natotoxify ka at tingin mo doon sa lugar na yun, nandun ka, nagsusuffocate ka, hindi ka pwede, ay, tulungan na susuffocate ako. Eh, nandiyan ka sa lugar ng suffocation eh. Umalis ka. Umalis ka sa place ng pollution. parang basic fire drill yan. Kung, kung yan, nasa building na umuusok, lumabas ka doon. At kung wala kang choice, magbaong ka ng Face ng mask. pagkakas. Oo. Oh. Ganun, illustration lang natin yung Coach Oh. Pino. Mm. Pero somehow, some way, pag hindi ka nagbigay ng stance and you allow people to greet your well-being Mm-mm. at ikaw pa yung apektado at sila tatawa-tawa pa, eh, ang tawag natin doon, Coach Pilo, you're having yourself to become having a victim mentality. Oh, yeah. You Na need to parang put a stop on that. nagiging biktima tayo ng mga kanilang pamamahiya, yung kanilang pagdadayok-dok, pagmamaliit sa'yo, o yung mga sinasabotahe, yung mga plano mo sa buhay, mga ganun. Parang gusto nilang pakialaman ka, mga ganun, at parang minamaliit ang inyong kakayahan. Yun yung mga tinatawag na nagagaslight, mga taong ang tingin sa'yo wala kang kakayahan, mahina ka, o meron kang problema sa utak. Ayun, Yung ako. nagtanong ba, ano yung work related yun? Sa workplace ba? Yung nagbubuli sa kanya. Ang nagtanong po parang hindi naman niya sinabi kung nasaan siya, pero sabi niya biktima siya ng gaslighting. Ayun. Kasi pag work related yan, pwede mo ireklamo sa HR. HR. Yes, yes. Oo, sa HR. Ayan. Mo Mga, yan, ireklamo. At mm, kung kapitbahay mo naman yan, pwede mo ipabarangay yan. Kasi ano yan oo. meron diyang Ay, case. totoo. Totoo po Illegal yan. work. Unjust vexation na nalalagay dyan. Justification, tama. Ayan, dyan sa mga Yun, pwede mo tao. para magulantang sila. Mm, Mahirap kasi tatahi-tahimik ka, kala nila kaya-kaya ka nilang i-push. Pakita mo mm, sila, hindi ka naman gumagante, pero fight for your right. mm, At the end of the day, you're not living for them, you're living for yourself and for your mm, family. mm. Opo. Minsan talaga may mga taong lumalabas na sa kanilang sa saklaw ng lipunan. Ako, yung naggumagawa ng sariling pamantayan o sariling batas hindi naman tama 'yon At kung Well, talaga nasaktan na sila, Coach Pilo, at talagang ginawa nila yung legal tsaka right nila, at oo. feeling affected sila, undergo the healing journey. Yes. Ay Oh. na psychologist, a pastor, a psychiatrist, a psychotherapist, a counselor that will help them Yes. recover Mm-mm. emotionally and be more stronger than before. Mm-mm. Yes. Amen. Ayan. Ito naman po ang ating next listener. Sabi niya ay patungkol sa kanyang wife. Sabi niya, sa akin po, paano kapag nagiging issue sa wife ko ay di pa din niya makamove on sa past, laging ino-open ang past experience and mistakes ko. Kahit ilang beses na naming napag-usapan, and sabi niya pinatawad na niya ako, pero na-open pa rin. Uy, mukhang may seryosong away ito ah. Ano kaya 'yon? Hindi naman sinabi. Ari, bakang malalim yung issue. Oh. Usually mga affair to. Hindi ko alam. Baka alam, baka alam. Okay, maaaring ganon. Totoo yun. Karamihan yan, affair yan, hindi makapag-move forward. Di ba? Mm-mm. Pero sinasabi natin, marriage, tayo, may asawa tayo eh. Meron Opo. talaga challenges ang marriage. Mm-mm. Pero meron kang mga choices in order to make your marriage improve. Di ba? Pero Ayan. kung merong mga issue in the past, nagiging cycle. Ang tawag natin sa psychology, behavioral pattern, di ba? Mm-mm. So, okay guys, sweet, sour, sweet and sour ang Oh, relationship. love, Mahirap yun. Kasi somehow, some way, it would not benefit both of you. At ang kaaway doon, at ang tawag doon, ang epekto noon, ang collateral damage noon, yung mga anak ninyo. Mm. Gusto mo ba Yes. na maging ganyan ng family mo?
Oo nga. I think kung hindi maka-move forward si wifey Aha. at parating nag-underestimate yung lalaki, I think you need someone to help you out, to put clarity. Ito rin sinabi ko nung huli kong di ba, guesting sa'yo. Clarity, closure, and commitment to change. Ayan, good one. Clarity, Under goes closure, on and into a commitment. marriage, formal marriage counseling. Kasi Oo. sa marriage counselor, ako, ginagawa ko yan eh. Minimit ko sila pareho. Yes. Oh, yung lalaki muna, kausapin ko, ito yung communication niya, ito yung communication gap na babae. Tapos, pag-aanuin ko sila, share ko. Tapos, may Oo. clarity sila. So, bago kami matapos ng session, kung kaya na 2, 3 oras o 2 sessions man lang, so meron kami clarity, may closure. Yeah. Okay. Tapos, ano yung moving forward, ano yung mga pwedeng gawin para hindi na bumalik doon sa dati. Clarity, closure, and commitment Commitment to change. to change. Ayan. Ako, ito yung sana ma-assure, no? May mga relationship na nahihirapan sa ganito, lalo na kung tinaniman, tinaniman na ng sama ng loob. Yeah. Hindi na tumubo na at lumaki na yung sama ng loob, hindi na makaalis. Nako, Baka kailangan na nun inner healing na. inner healing na. Nako, talagang dapat makipagkita sa Oh. marriage counselor. Speaking of, Pastor Tito, kung meron pong sakaling may mga tao na gustong mag-seek ng inyong help for marriage counseling or individual healing, paano po kayo makokontak? Mamaya-maya po ay ihanda natin para mabigay natin yung inyong contact numbers para malapitan nyo si Pastor Tito. So mamaya bago magtapos, kukunin ko yung numbers nyo o kaya contact nyo para mayroong mga makalapit for tulong. With professional fee of course. Alam nyo, si Pastor Tito ay isang professional at itong bagay na ito ay hindi basta-basta binabanjing-banjing lang. Talagang mayroong tunay na pagsasaliksik, paghahanda, at talagang pagde-dedicate ng buhay. Kaya mayroong professional fee. Yan. Mamaya, tanungin natin yon kay Pastor Tito. For now, mga kaagapay, ito naman ang sunod na tanong ng ating listener. Sabi niya, yung anak ko po ay may panic attack sa school. So, nag-stop muna siya and full of fear siya at wala na siyang motivation o courage na mag-aral. Paano po namin siya matutulungan? Oh, may panic attack. Ayun. Huwag natin ipawalang bahala ang panic attack, ha? Kasi ang Mm-mm. panic attack ay neurological dysfunction yon. Ibig sabihin, hindi lang yan pakiramdam. Mm-mm. May nangyayari sa brain natin Sa na brain. hindi natin nakukontrol. Kaya Mm-mm. nagkakaroon ng panic attack. Kasi hindi normal lang tao nagpapanik. Hindi Mm-mm. normal. Kaya yung anxiety attack, panic attack, depression, bipolar, ang tawag dyan sa umbrella niya, mood disorder. Yes. At Tama. kapag mayroong mood disorder, ang tawag natin dyan sa profession natin, clinical Mm-mm. case. Ibig sabihin ng clinical case, mga kaagapay, ay meron na nangyayari sa kaisipan natin, sa brain function natin Sa ng mga physical. chemical imbalance o Oo. hormonal imbalance, no? Parang ano rin yan, ang utak natin, ano rin yan human organ din yan. Kung sumasakit yung tiyan natin, nagda-diarrhea tayo, Oo. sumasakit ang ngipin natin dahil may tooth decay, Mm-mm. yung mata natin, namumutla, ganyan, ang skin natin may sugat, ganun rin ang brain. Mm-mm. Pag may dysfunction ng brain, ibig sabihin nun, sabi ng mga expert, Coach Pilo, 2 to 6 weeks, in a matter of 2 to 6 weeks, Mm-mm. pag nararamdaman mo yon, kailangan magpa-check ka na sa Oh. professional. Mm-mm. Sa psychiatrist mo na para ma-diagnose ka. Mm-mm. Kung Kung may talagang chemical imbalance. chemical imbalance ka, kulang ka sa tulog, kulang ka sa diet, Mm-mm. nagso-social isolate ka, nagse-self-harm ka, nagne-negative thoughts ka, hindi ka mapakali, hindi normal na pakiramdam yan. Kailangan natin ng profession.
Hindi pwedeng biogesic lang yan, tapos na. Mhm. Hindi. Doon mo, kung ikaw ay magulang nan, kung bata yan, dalin mo sa pag-age 5 to 12 child psychiatrist. Pagdating ng 13 to 19 adolescent psychiatrist. Okay. Pagdating ng 20 and up adult psychiatrist. Adult Kasi may psychiatrist. kanya-kanyang porte. May Opo. child psychiatry, may adolescent, may Mm-mm. adult psychiatry. Mm-mm. At yan, idadiagnose yan, tatanungin ng doktor kung ano nang Mm-mm. nararamdaman niya, gaano nang katagal, etc. Nakakatulog Mm-mm. ba, ganyan, ganyan. Tapos paiinumin niyan, minsan may prescription siya na gamot Mm-mm. para mabalik yung balance sa chemicals niya o neurotransmitter. Ibig sabihin, neurotransmitter ay brain cells. Yan. Ay, alam mo, Pastor Yung Tito. hormones mo para Mm. mabalance. Mm. At of course, hindi lang medication, kailangan ng counseling, Yes. kailangan ng therapy, kailangan mag-change ng lifestyle at saka change of environment. Bakit ba Ayan. nag-aatake yung bata? Baka mali yung environment, toxic. Yun yung mga senyales, symptom at mga preventive measures Mm. para matulungan yung anak mo. Na-overwhelm. Ay, kawawa. Alam mo, Pastor, ito yung sa ilang mga propesyon na nakita ko, ilang mga propesyon ang madalas nagkakaroon ng ganitong panic attack. Yung una, yung mga propesyon na nasa legal. Dahil ang daming demand, mataas ang pressure doon. Ikalawa, yung mga nasa management at marami sa mga corporate management, yung mga matataas sa posisyon, ang nakakaranas din ng panic attack. Whether public or private corporation, nakakaramdam sila ng mga panic attack. And then, ikatlo, nagpa-panic attack din yung mga nakakapagod na trabaho gaya ng mga nurse, doktor, yung mga laging exposed sa puyat, pati sa mga call center agent, madami ding nagpa-panic attack. So, may kinalaman ba yon yung puyat, yung pagod, tsaka yung kawalan ng ng relaxation? May Oo, kinalaman po ba totoo. yun? Yung kotse nga natin, na ano natin, di ba? Periodic maintenance. Change Opo. oil, change brake fluid, Yes. linis na makina, lalo pa yung katawan natin. Opo, totoo. Oh, Kailangan tayo, din Kuya magpahinga. Pilo, di ba? Tayo, Kuya Pilo, tayo mga professional counselor tayo. May mga counselor din kami po. Meron po kami nilalapitan ng mga kaibigan na po, counselor na therapist para maging tao rin kami. Kami naman yung Opo. kinakaunselan. Totoo Mm. po yun. Ako, twice or thrice a year, nagpapa-counsel ako sa kaibigan ko na counselor therapist din. Mm. Nakakatulungan ako. Yes. So much more Opo. yung mga hindi counselor. Kaya po yung mga profession na mga medyo high stress related, Ah. kung nag invest po tayo sa mga travel natin, pagbili ng ganito, pagbili ng ganito, mag-invest po kayo sa mental health nyo. Kasi pag Yan. mental health nyo, kahit anong gaano kaganda ng position mo, gaano kaganda ang kita mo, pag hindi ka na nag-function well, Ah. zero lahat yan. Kaya mag-invest po kayo dito. Kaya sabi ng ilan, Doc Tito, ba't mahal ang mental health? Kasi mahal ang utak mo. Mm. Mahal ang utak mo. Pero kapag nag-invest ka sa utak mo, kung magkano man yung binayad mo, waka 100 times pa ang kitain mo dahil healthy ang mind. Yan. Ay, nako. Healthy mind, healthy life. Mm. Tama yan, mga kaagapay. Palusugin ang ating mentalidad, ang ating pag-iisip. Kailangan mapagbigyan ang kalusugan sa pag-iisip dahil yan talaga ang tunay na nagbibigay sa atin ng tibay ng loob. Ano po ba yung mga bagay, Pastor Tito? Ano po ba mga bagay ang pwedeng gawin para ang isang tao ay mas tumibay ang kalooban, maging mas malakas ang isipan para medyo may pangresistensya sa mga Oo, ganitong mga problema. oo. Meron tayong ABC na tinatawag. Ayan. Sige nga po. A, accept reality. Ayan. Accept reality. Reality, na ito yung buhay mo. Kapag masyado ka nag-iilusyon, nag-i-imagine na sana ganon, sana all, sana ganon, hindi nga yun ang realidad mo. Hmm. Accept mo yung realidad mo. Accept the reality. Letter B, B.
Be the best that you could be. Uy, maganda yun ah. So, pwede mo Be the best that, self-development. yes. Kung tingin mo ito yung reality mo, humanap ka ng paraan, humanap ka ng mga kaibigan, humanap ka ng diskarte na makakatulong sa iyo Mm-mm. para matugunan yung needs mo hindi wants. Needs. Mga Needs. pangangailangan, hindi yung gusto Oh, lang. priority. Yan. Kasi minsan gusto mo, kapritsyo mo kagad, bisyo mo kagad. Hindi. Doon muna sa best special need ka. Yon. Para Mm-mm. iba yung isip mo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Mm-mm. Totoo And po. letter C, Si. be contented. Ayan, content. Naku, mahirap. Contentment. Mukhang marami ang kulang. Sasablay yata sa contentment. Kasi pag hindi ka kontento for now, hindi ka makukontento kailanman. Mm. Tama? Oh, ang dami Naging kasi. kontento ka sa ganito, sa level A, Mm-mm. hindi mo alam, nasa level B ka na, kontento ka. Level C ka na, kontento ka. May progress. Kasi bakit? Mm. Peaceful yung heart mo, may joy ka, accept mo yung Oo. reality, be the best that you can. Personal development, Yes. at tinatawag natin professional development. Yan. Yung Wala kang career mo. insecurity, hindi ka naiinggit sa iba, may sarili kang diskarte, Mm-mm. tuloy-tuloy lang ang buhay. Yan, ay nako. You keep Napakahalaga. yourself. Mm-mm. Yeah. Well, ang sarap. A, B, C. Accept. B is be the best that you can be. And then C is contentment. Wow. Very good po. Accept reality. Be the best you could be. Mm-mm. Contentment. Contentment. Ayan. Meron ba Simple lang, letter? ABC, di ba? No, ABC. ABC. Yes. Ay, Ganun nako. lang naman eh. Ang Mm-mm. problema kasi na maraming tao, Coach Pilo, masyado silang gigil na makuha ang mga bagay na hindi pa naman para sa'yo sa kalukuyan. Oo. Ayun. Maghintay ka lang, unti-unti, utay-utay lang, eka nga. Ayan. Nako, malaking bagay ito. Importante sa atin para maging matibay tayo sa ating pag-iisip. Naalala ko tuloy yung mga taong hindi makontento pagka may bagong cellphone na bagong modelo, bibilin dahil parang bigla kang hindi na kontento doon sa ano meron ka. Parang Yeah. biglang pakiramdam po pagka luma na wala na, hindi na pwede, parang gano'n. Parang kapag hindi mo napanood yung bagong K-pop na concert, parang hindi ka na in. Parang kahit hindi mo kaya yung ticket, kahit hindi mo kaya bilhin ticket, papipilitin dahil siguro yun yung Panoorin mo na lang sa YouTube. Pareho, tama. Tama. pareho lang. Hmm. Libre pa, di ba? Oo, ay, nako, totoo po yan. Nako, ayan, mga kaibigan, pagpatibay ng ating mga mental capacity, ng ating mental health. Okay, siguro ito, meron po akong, siguro ito na yung last question ng atin, ano? Sabi nung ating next listener is, ano po kaya ang pwedeng gawin sa asawa ko? Very active po sa ministry, givers sa church and churchmates. Pero, when it comes to family, laging galit na galit kapag hihingi ng pera for school ang mga anak ko. Hiwalay na po kami, pero regular ang sustenta ko sa mga anak ko. Nagsumbong lang po sa akin ang mga anak ko. Ay. Nako, mukhang may issue dito. Anyway, Pastor Tito, sige. Meron tayong tinatawag na may dalang aspeto ang pagka-Kristiyano. Ito muna yung premise ko. Sige po. Being religious and being spiritual. Ay, maganda to. Religious at spiritual. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun. Mm-hmm. Kasi nung panahon ni Kristo, yung mga Pariseo sa Sadiseo, mga religious people yun. Mm. Lahat ng ginagawa sa simbahan, ginagawa nila. Mm-hmm. Pero hindi nila sinusunod yung spirit of the law. And the spirit of the law is love and sacrifice. Mm-hmm. And that is the spiritual. It's the spiritual law.
is not the religious law. Mm-mm. Remember, sabi ni Jesus Christ, I came here not to abolish the law, but to fulfill it. Mm-mm. Kaya sabi niya, hindi yung law to the letter, because the letter kills, but the spirit gives life. Mm-mm. So, tayo mga Kristiyano, hindi natin pinupulfill yung spiritual law. Eh, sinasabi ng Bible, di ba? Those who doesn't take care of your family, in the Bible, it says, in the book of Epistle siguro, I forget the exact verse. You are more than an infidel. Sa Timothy po yata ito. Timothy, sige, try to find the verse. I just remember the passage, no? So, ibig sabihin, yung asawa mo, maaari yung religious lang siya. Para lang makita na Kristiyano siya, ginagawa niya, ano niya. Pero God doesn't call us to serve Him in expense of our family's welfare. Remember that. I'd rather not serve the church, but I serve my family well. Of course, bonus na lang yung nagsiserve tayo sa Panginoon, di ba? Opo. So, anong reputasyon mapapakita mo? Mabango yung pangalan mo simbahan, pero yung pamilya mo, pinababayaan. Ito yung parang tinatawag natin panlabas lang. Yes. Oo, panlabas na ano natin. Tayo nga, yung mga pastor na kaibigan ko, sinasabi niya, kapag ganyan ang naririnig nila at pinaglilib muna sa ministry. Kung ako sa'yo, sumbong mo sa pastor niya. Pero, yeah. Ayun, I'm serious about it. Sumbong mo sa pastor niya na yun ang ginagawa niya sa anak mo, sa pamilya. Ewan ko na lang kung nagagawin ng pastor niya. Hindi na natin kontrolado yun. Pero ako, sumbong mo. Maganda, pero mukhang magkahiwalay sila eh. Hindi, kahit na magkahiwalay. Kasi anak ang apektado eh. Hindi naman siya eh. Di ba? Sumbong mo para mapaniwalaan at makita ng simbahan na wala naman siguro matinong pastor na ito-tolerate yan, kukonsintihin yan, di ba? Ako kasi minsan kailangan natin ng mga gulpi-digulat ng mga tao. Kasi may mga Kristiyano talagang pasaway. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Maraming Kristiyano pasaway. Kailangan, kung pasaway ka, baka kailangan ka paluin ni Lord, hindi ka naman tatakwil ang Panginoon sa kaharian niya. Kailangan ng konting pitik para magising ka. At magkaroon ka ng repentance at ma-restore mo yung relationship sa pamilya mo. Ayan. Ay, totoo po yan. Naku, ayun nga. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 5:8. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. May foundation, di ba? Yung sinasabi natin dito. Kailangan magbigay yung household mo, ang pangunahin mong dapat na mabigyan ng tangkilik, concern, compassion, tsaka pagkalinga. Ayan, care. Naku, importante talaga yan. Pero siyempre, palagay ko para dito sa lalaki na nahumiwalay doon sa kanyang asawa, mukhang malaking epekto kapag naipakita mo yung care sa kanya, bumalik ka na. Bumalik ka na, baka mas maging maganda. Pero depende kasi, baka may issue sila eh. Ibang istorya na naman yun. Oo nga siguro. Nako, dapat magpa-counseling. Ayan, dyan tayo papasok, Pastor Tito. Paano ho ba kayo makokontak kung sakaling may gusto pong magpa-counseling? Marriage or individual po or group? I do a lot of counseling, no? Grief counseling, marriage counseling, clinical counseling, yung mga may depressed, anxiety attack, panic attack, may problema sa asawa, etc. So, all of those sort thing, no? May therapy rin tayo. Nag-aral tayo lately ng brain health, di ba? Yes. So, mga function. So, nadagdagan yung ating kaalaman at ating skill in counseling people. If you need my help and need my services, you can just contact me sa Facebook Messenger. Ayan. Ito, G, may G sa gitna, Almadin. Tito G. Almadin. May picture naman ako doon, mayroong plug pa dito, kaya wala akong salamin. Okay. Or, you can go to my website, Tito Almadin, dire-diretso, walang puwang. TitoAlmadin.org. .org. Ayan. TitoAlmadin.org. Praise God. Ayan. Kukontakin kayo, bali meron lang doong button na pwede pa-schedule.
At Ayun. least makita mo doon sa website, maganda punta ka sa website para makita mo yung mga benefits ng counseling. Kita mo. Yan. Wow, praise God. Ang ganda niyan. Ngayon, kung kayo naman po ay naghahanap ng mga doktor kasi may mga pagkakataong health-related ang inyong nararamdaman. Gusto ko lang batiin na dito sa Back to the Bible, meron tayong mga doktor na maaaring makatulong sa inyo. Kung kailangan yung serbisyo na yon, eto sila. Sila Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Mir Nango, nephrologist, Dr. Camela Encarnacion, ang ating psychiatrist, Dr. Maria Luisa Aco, OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali, EENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist. Sila Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, sila mga ophthalmologist natin. At si Cynthia Del Mundo ay optometrist natin. Si Dr. Geraldine Emperador sa dermatology. At si Dr. Shirley Tomas ng pediatrician. Si Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist. Si Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At syempre, tumutulong dyan ang ating mga nurses, sila Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario at Minda Superable. Diyan din po sa Back to the Bible, malapit sa SM North. Diyan din po ako nagko-conduct ng counseling. Diyan sa second floor. Kaya kung gusto niyo po akong makausap face-to-face, diyan, mag-appointment po kayo sa akin sa 0915-3333-299 or sa WhatsApp Viber or cellphone 0999-579-0049. Pwedeng online, pwedeng on-site. I'll see you. Ayun. So, para makatulong po tayo sa mas marami mga tao doon. Ano. Wow! Ang dami nating mga na iaabot at hari nawa makatulong sa inyo. Pero Pastor Tito, i-request ko po na ipag-pray po natin ang ating mga listeners ngayon para sa pagkakataong ito for this Friday night. May blessings be upon them. Sige po, Pastor Tito. Tayo lahat po ay manalangin, dumulog tayo sa presensya ng Panginoong Hesus. Aming Panginoong Hesus, marami mong salamat sa buhay na binibigay mo sa amin. Maaari hindi perpekto, may mga pagsubok, challenges sa buhay, na minsan nalilito kami, may confusion kami. Pero Lord, alam ko na meron kang magandang plano. You will never leave us nor forsake us. Your promises are always yes and amen. In Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Magpadala ka po ng mga tao na makakatulong sa amin sa sadyang mga problema at suliranin na meron kami na eksakto, Lord, na makakatulong sa amin, makapagbigay sa amin ng guidance, spiritual advice. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na maging mas malapit sa iyo. Iwaksi lahat ng mga masasamang gawain, masamang ugali, o kasalanan na meron kami, o ito on the closet, na kailangan namin ng inner healing and deliverance, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, kasambahay, Panginoon, sa buong pamilya namin at mga kaibigan, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay. Jesus is Lord over our life. Yes. At ikaw ang gagawa. You are sovereign all the days of our life. Father, we surrender to you and submit to you everything that we have in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Wow. Praise God po. At talagang nakaka-inspire yung prayer na yon. Sa ating mga kaagapay, pinagpe-pray namin kayo talaga at patuloy po na tayo'y makinig sa salita at karunungan ng Panginoon. Sa ating mga kaagapay dyan na nakikinig, kamusta kayo? Kay Markie Almazan, Ora Estanislao, Merly Ramos, Edson Bilon, Ami Bukat, Emma Bentores, Tofi Romero, Continede Inel, Claire Mercado, Anen Mansil, Fem DG, Flo Herona, Neth Danga, Soriano Edwin, Louie Mandy, Janelle Espirito, Santos Lahay, John Hilapo, Fe Garvida, Cipriano Balatibat, Jose Sampang, Cecil De Vera. Kamusta pala kayo, Ate Terry Chuwidan Santos, tsaka Pastor Nery Santos? Anong balita sa inyo? Happy listening sa inyo. Hopefully, makabisita po uli. Grace Mariano, Renier de la Peña, Helen Arellano, Helen Grace Chempo, Donna Morris Sanrojo, Yeng Hernandez, Leslie Sahagon, Delia Espirito, Lydia Antorio, Emerita Faustino, Kawana Carey,
Si Ate Kawana Carey. Ate Lou Nacion Mandalupe, si Fred Lanario, Cassandra Palacio, si Donna Lazaro, at Rizalyn Kawagdan. Ako, marami pa ho kayo at alam kong meron pa tayong pagkakataong magigreet kayo uli. And so, definitely, we'd like to go and have a wonderful fellowship with you again. Pastor Tito, final things that you'd like to say, just to I'm sure may mga bagay tayong nai-inspire at naipapamulat sa atin ng Panginoon, especially doon sa mga pagkakataong nagka-counseling tayo. Sige nga ho, Pastor, we wanna hear, share something, some thoughts na sa palagay nyo talagang makakatulong na malaki sa mga pang-araw-araw nating mga problema. Quotable quote lang. Yes. Don't be ashamed of your healing journey. Because you're getting better, you're not getting worse. Oh, wow. Don't be ashamed of your healing journey. Sabihin, ano yun? Wag ikahiya. Huwag ikahiya na meron kang pagsubok. At ikaw nag-undergo ng healing process ni God. Kesa naman baliwalain mo at pinoproject mo na wala kang problema. Mas malaking problema yun. Ay, gusto ko yan. Isipin mo, oo. I-surrender mo ang Panginoon ang sarili mo sa Panginoon at start the healing process. Ayan. So that you will get better, di ba? Yung ABC kanina. Oo. Maraming mga kabataan ngayon ayaw magmukhang ano lang makita na sila may problema. Ngayon, kinukubli at idinadaan sa labas-labas, bili-bili, yan, nadadaan sa pagbabarkada, mga ganyan. Pero sa kalagitnaan noon, hindi nila napapansin, may problema talaga. Totoo yan. Isa pa, Coach Pilo. Yes. Last words. Okay? Everything that you lose on earth, opportunity, loved ones, o material things, o business, maaari yung loss na yon nag-create ng another space kay God para i-fill in yun. Wow! So walang loss talaga, walang talo sa Panginoon. Walang talo. Kasi yung na-loss mo, nawala, o may empty, if-fill up ni Lord yun, baka better pa, di ba? Huwag ka manghinayang sa loss. Kasi kay Lord, in the house of the Lord, there's full of blessing in abundance. Amen. Nothing is lost for the child of God. Nothing is lost. Ayan. Yes. They are always a winner in Christ Jesus. Ay, ang sarap nun. Mga kaagapay, tandaan nyo, walang nawala dahil sa bawat pagkakataon na naramdaman natin tayo ay nakulangan, pinupuno pala ng Panginoon. At hindi naubusan ng Panginoon ng pampuno sa ating mga kulang, sa ating mga pangangailangan. Kaya mahalaga yung contentment, di ba? Ayan, oo. Contentment. Yan. Wow, praise God. Thank you po, Pastor Tito. Napakasarap na mapakinggan yung mga words of wisdom ninyo. And I hope na magkakita po tayo maulit ito. May pagpatuloy natin yung mga magagandang usapan na yon next time. Ay, may libro po kayo ba? Gusto niyo i-promote? Yeah, meron akong libro, Beyond Good Advice. Ito yung Bible-based counseling, no? So yung mga gustong mag-aral, hindi mo kailangan maging professional para maintindihan. Kasi sinulat ko to in layman's term, no? Ay pang-awang libro ko, yung Beyond the Silence is How to Cope with Depression, Help People. So, pwede kayong mag-message sa akin sa website ko, titoalmadin.org o Tito G. Almadin Facebook Messenger to order my book. Okay? Ipalalamove na lang natin o grab natin o sa probinsya kayo. Mas maganda, mas marami. No? And if you need seminars on mental health, biblical counseling, and brain health, no? May bago tayong pinag-aralan. Pwede nyo akong i-contact at pwede tayo mag-set ng appointment para makaparating ako sa mga simbahan nyo, company nyo, at mga eskwelahan na meron kayo. Yes, ayan, si Pastor Tito Almadin. Palakpakan natin. Yehey! Yan. At syempre, bago tayo magtapos, ako'y magpapasalamat sa ating mga kasama dyan sa Bukawi Transmitter site. Sa mga kaagapay natin, sila
Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer Chris Molina at JV Tabua. At kasama ang PA natin si Ate Kayla Escalante. Ayan, ako, salamat sa inyo. At ang Far East Broadcasting Philippines ay patuloy na magde-deliver ng program na Heartline. At muli, magkita tayo next week sa Heartline Friday Night. At tayo po ay member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. See you next time dito sa 702 DZAS AM Radio, Radio TV. God bless and good night. God bless, Pastor Tito. Yan. Take care. Sige po. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.